at ng mga naiwan sa ating bansa, dapat pagsama-samahin natin dahil na kalooban ng Diyos, hindi upang yumaman ang ating bansa, yumayaman na kayo mga nasa Malacanang anak. Kundi upang ang kayamanan ng ating pananampalataya ay madala natin sa iba. Kaya pagtibayin natin ang pananampalataya, hindi na umubos at ang dalangin natin. Hiling ko din sa inyo, ipagdasal natin, wika natin, Papa Benedicto XVII ang kaparian sa buong taon ito at lagi. At hilingin natin ng kabanalan ng lahat ng mga naglilingkod sa Diyos. Sana'y marami ang mga Katolik na Father na naglilingkod sa ating mga migrante upang matupad ang kanilang tungkulin na maging tagapagpahayag ng mabuting balita. Pagsisiyan natin ating mga kasalanan. Lahat tayong makasalanan, pati ako. Nagkulang tayo sa Diyos. Hindi natin kinilala na lahat ng nangyayari sa ating buhay ay mayroon siyang nais na pahiwatig sa atin. Hindi natin yan pinapagnilay. Hindi natin tayo tumutupad sa kanyang kalooban. Kalimitan nagiging kasangkapan tayo ng kanyang kahawan sa atin na maging kasangkapan ng kanyang kamahalan, ng kanyang pagmamahal, pagliligtas, pagpapabanal. Pagsisiyan natin lahat ito, huling natin kapadawalan sa Diyos, ang ating Panginoon sa isang amang, mapagmahal at mahabagin.
ang gawain ng Diyos. Kaya huwag tayong matakot na tayo maliliit. Ang Diyos will do marvels sa ating kanila. Alam nyo, ang isa sa napakagandang matagumpay na pagdalo ni Santa Teresita ng Batang si Jesus sa atin, sa Philippines, sa Batangas, ay si Santa Teresita, yun yung patron na sister, missionary Catholic, St. Teresa rin. Tinutunagan ito ko kay St. Teresa. Sabi ni St. Teresa, hindi ko inahiya, kinahiya na kay Maria. Ang aking kalikitan ang dahilan kung bakit ang Diyos ay naaakit sa akin. God is a